Guys, magandang araw sa inyong muli. Ang vlog natin ngayon guys is mag-share ako ng tips tungkol sa pagbili ng second hand na sasakyan. Ngayon guys is nandito tayo sa Innova 2013. Sorry guys pasensya na. Nadugo yung ano ko nagahit ako ng bigote. Kung maalala nyo guys na ikwento ko na rin sa inyo dati na sa isang vlog natin na yung Vios ko binili ko yung repossession. Ibig sabihin second hand din siya galing sa bangko. Yan yung mga nahatak ng bangko. 1 year old lang siya nung bilihin ko. Pero consider pa rin siya na second hand. Pero yun halos bago siya. Ngayon ito guys Innova 2013 model. Ibebenta to guys kaya actual ko na i-share sa inyo kung paano mag-check ng second hand na sasakyan just in case na may plano kayo bumili. PM niya ako kung interesado kayo dito, ganun din, ibebenta rin naman talaga to. Pero gagawin ko lang ng vlog para actual ko na ma-share sa inyo, makapag-share ng tip tungkol sa pagbili ng second hand na sasakyan. Ito guys, nagawa nga ako ng konting notes para at least ma-deliver ko sa inyo ng maayos yung pagkakasunod-sunod. Dahil gusto ko kasi at least yung mahalaga na i-share ko sa inyo. Minsan kasi pag yung actual lang na kung ano-ano lang sinasabi ko, minsan yung mahalaga nakakalimutan ko. Kaya yun, hanggat maaari nagno-notes ako. Unang-una tungkol tayo sa documents ng sasakyan. Kasi para hindi na rin masayang yung oras natin. Baka nag-proceed tayo sa mga technicalities na ng sasakyan, makina o kaya sa body, yung pala yung documents niya may problema. Kaya pinakamahalaga yung documents mo na ang una nating alamin kung okay ba yung documents niya. Ano-ano ba yung dapat nating hanapin? Siyempre original ORCR, official receipt, ito yung OR kung tawagin. Ito yung katunayan na nakarehistro yung sasakyan, updated yung rehistro niya. Punta tayo dun sa Certificate of Registration. Ito yung CR. Madaming nagbebenta ng sasakyan na gano'n na wala yung original. Xerox lang. Kaya napakahalaga na tanungin natin yon. Next is, first owner ba? Unang may-ari? O pangalawa, pangatlo? Yung gano'n ang alamin natin. Kasi guys, madaming pag yung hindi na first owner, ibig sabihin pangalawang nakabili ka na o umabot ng pangatlo, may mga additional pa na documents na kailangan kang hanapin. For example, pangatlo ka na nakabili, dapat yung mayroon ka ring ID nung una at pangalawang owner ng sasakyan with specimen o yung tatlong pirma nila with valid ID. Kaya kung wala yon, mahirapan ka rin na ilipat sa pangalan mo. Medyo magkakaproblema dun sa legalidad ng sasakyan mo, kaya napakahalaga nun. Ngayon, kagaya nito guys, itong sasakyan nito is first owner to. First owner. Malaking advantage mo na kung first owner yung mabibili mo na sasakyan. Kasi madaming mga problema yung may iwasan mo pa. Okay na tayo sa legalidad. Ibig sabihin, okay lahat yung mga papel.
doon na tayo mag-i-start ng inspection o yung mga additional information ng sasakyan. Additional pa pala guys, dapat yung bibilihin nyo at least yung may-ari na dito sa Pilipinas. Kung wala man kagaya nito, yung tunay na may-ari nito nasa overseas, pero naka-ready na lahat. Meron ng IDs with 3 firma na naka-ready na dun sa documents niya, kaya wala nang problema. Alamin nyo rin yun, kasi baka nga first owner, yung pala yung may-ari nasa abroad, ito palo pa yung ibang mga documentation, ayun, magkakaproblema din kayo doon. Kaya ayun, hanggat maaari alamin nyo yung mabusisi kayo do sa detalye ng legalidad ng sasakyan. Next tayo guys is ito yung madalas na pinagbabasehan ng mga second hand buyer ng mga car. Ito yung odometer reading, yung kagayan to. Ilang kilometro na ba yung tinakbo ng sasakyan? Sa case nito 78,158. 2013 model. Based dun sa general rule nga ng mga second hand buyer na mga sasakyan is, para kung gusto mong malaman na hindi masyadong gamit yung sasakyan, is average 10,000 km ang tinatakbo niya every year. Hindi gamit yon, ibig sabihin maganda yung sasakyan na yun kung bibilihin mo. Sa case nito 78,000, o palagay na lang natin 80,000, 2013 model, consider pa siya na okay itong sasakyan na to, hindi siya masyadong gamit. Pero 78,000 lang ang tinakbo nito, kaya ibig sabihin below pa siya dun sa average na 10,000 per year. Ibig sabihin sigurado ka na dun na hindi talaga siya masyadong gamit. Ngayon naman nakita natin dito actual 78,000, pero urig ba yan? Actual ayan ba yung totoong reading? Kasi hindi naman tayo lingid naman sa atin na madami yung fake, binabago nila yung reading ng odometer reading natin ng mga sasakyan. Pinapabata nila, for example 78, ginagawa nilang 40,000 para mas tumaas yung price ng sasakyan na binebenta nila. Paano tayo makakasiguro? Ayun, gumagamit sila ng scanner, i-scan nila yan para masigurado yung odometer reading ng sasakyan. Ayun, isang way yun guys. Pero kung medyo gusto nyo pa rin makasigurado, doon na kayo sa personal appearance. Kagaya to guys, sa example ko lang to, tingnan mo yung steering wheel natin. Isang example lang to guys. Tingnan mo, hindi siya masyadong gas-gas. Hindi masyadong kukumpara natin doon sa Vios ko guys, yung steering wheel o yung manubela ng Vios natin. Tingnan natin. Ito yung steering wheel ng Vios guys. Tingnan mo naman yung rig niya, ito ganito. Dali pasok ako. Yung rig niya ganito, parang yung Innova. Pero mapansin mo dito, makinis na, kalbo na, parang yung may-ari. Di ba guys, no? Pero etong Vios na to ay ipakita ko sa inyo. Ang kilometer reading niya is 119,000 na, almost 120,000 na. 2018 model to. Tingnan mo guys sa 2018 model, 6 years pa lang siya. Dapat 60,000 pa lang, pero nag times 2 na. Iyon na isang example ko sa inyo. Pwede nyo pagbasehan. Pero isang bagay lang to, pwede pa rin yung iba. Bangpo. Ito guys, pwede rin to. Nabutas na yan kasi wala akong rubber matting, na sira yung rubber matting ko. Ibig sabihin gamit siya. Sa bangko kasi ng Vios, dahil may seat cover naman siya, hindi nyo pwede tanggalin nyo yung seat cover. Sa case naman nito, mayroon kasing mayroong additional na cover dito. Ayan, kaya hindi siya nagagasgas. Pero guys, kahit pa paano, pag titingnan mo yung mga ganyan nyo, eto, madumi lang yan, pero wala siya maganda pa rin kasi minsan nalampas yung paa dyan. Next is number 3, tingnan nga natin yung service history. Okay, pagpalagay natin guys, okay, yung odometer reading niya 78,000, below average pa siya, kumbaga hindi siya masyadong gamit, sa madaling salita. Pero ang tanong, yung service maintenance ba nito nasusunod? Kasi guys, pwedeng 78,000 yan, pero pwedeng
twice lang siya, 2 beses pa lang nag-change oil, 3 beses pa lang, o 4 pa lang, na dapat sana is every 5,000 kung mineral oil or every 10,000 kung fully synthetic. Kaya napakahalaga din nun guys, para makasiguro tayo na maayos yung sasakyan. Hanggat maaari kung mahanapan nyo sila ng maintenance history. O kaya palagay natin hindi sa kasa, kahit sa mga independent shop sa labas, at least basta ang mahalaga na may maintain sila. Well maintained yung sasakyan pag kailangan na dun sa yung periodic maintenance niya. Kasi guys, napakahalaga sa akin, yun ang pagbabasehan ko kung kompleto ng service maintenance o yung history niya well updated, well maintained yung sasakyan, kesa dun sa mababa yung kilometer reading yung tinakbo niya pero hindi naman well maintained. Paano kung wala silang maipakita na service history sa kasa o kaya sa mga independent shop pero sinasabi ng may-ari na well maintained naman, kaya lang naiwala nila yung mga resibo? Ayun guys, is doon na sa pabayan nyo na sa mga mekaniko yon. Ayun, sa mga ano na yon, sa mga professional mechanic na yon, para ma-distinguish nila o malaman nila kung talagang totoo yung sinasabi ng may-ari. Next is aircon condition, front and rear, running ba't malamig ba? Okay. Ito guys, share ko. Bakit ba guys mahalaga? Nakikita natin yung mga problema kagaya nitong sa aircon o yung iba pang accessories ng sasakyan. Halimbawa may problema, hindi gumagana, pero overall maganda naman yung condition ng sasakyan, yung gulong niya palitin na, o kaya yung aircon hindi masyadong malamig, hindi lumalamig. Ayun, ganun kasi guys, pag nalaman niya yon, pwede nyong i-deduct o ipabawas pa dun sa asking price. Dahil syempre iba yung price na gumagana yung guys, baka yung price niya, yung pinagbasehan niya ng presyo niya is gumagana yung mga yon. Next is flooding issue. Ayun guys, alam naman natin na dito sa Pilipinas madalas tayong binabaha at madaming buyer ang nagkakaproblema sa ganyan. Sasabihin ng seller hindi binahayan, okay naman, pero yun, late na malaman niya, nabili niya na, mga medyo lumipas na yung ilang buwan sa kanya natuklasan, ayun, nagkaroon na ng problema yung unit. Paano nyo ba malalaman yun guys? Hanggat maaari guys, ito mga mattings nito, pwede nyong pwede naman kayo mag-request ng ganun. Dito, ito mga ganito, ito mga play rings, ito natatanggal to guys. At least magpapatanggal kayo sa kanila ng ganyan dahil mga nakaklip lang naman yan. Pwede nyong buklatin yung sa mattings. Dito, pwede pa rin kayo mag-request dito. Ito mga natatanggal lang to guys, mga play rings na to. Pwedeng paghahiklas lang nito, hindi na lang tayo maghihiklas. Nibigay ko lang ng tips sa inyo. Pagkahiklas mo dyan, mas kikita mo na yung ilalim ng mga mattings. Ito sa likod ng Innova. Yun ang titingnan ninyo. Kasi guys, madaming nabibiktim ng flooding unit sa ganyan. Ang masaklap nun is mga late na yung reaction nun. Late na biglang mag-intermittent na lang, magpapatay sindi yung makina dahil sa electrical. Yung electrical kasi yung mahalaga doon.